Number 2, paano natin isusuko yung ating buhay sa Kanya? Obey the Holy Spirit or be filled with the Holy Spirit. Ang ibig sabihin ay hayaan nating ang mag-control ng buhay natin ay ang banal na Espiritu. Sa oras na nanampalataya ka sa Panginoong Yesus ay nanahan na sa iyo ang banal na Espiritu. Nang dahil sa Kanya ay pinanganak kang muli at naging bahagi ng katawan ng Panginoong Yesus. Sabi sa unang Korinto 12:13, maging Hudyo o Hentil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa iisang Espiritu. Sabi ni Pablo, ay binautismuhan tayo ng iisang Espiritu upang maging isang katawan. Ibig sabihin, dahil sa bautismo na ito, ay naging kabahagi tayo ng katawan ng Panginoong Yesus. Hindi tayo naging kabahagi ng isang relihiyon, kung hindi naging kabahagi tayo ng katawan ng Panginoong Yesus. At ito ay nangyari nung nanaan sa atin ang banal na Espiritu. Nung tayo ay nanampalataya sa Panginoong Yesus. Ang sabi sa talata ay tayong lahat. Ibig sabihin, walang mga espesyal na grupo ng mga tao na sila lang ang binautismuhan ng banal na Espiritu. Kung hindi, ang lahat ng nanampalataya sa Panginoong Yesus ay binautismuhan sa Espiritu. Sa Bible ay may 3 klase ng buhay. Una ay yung natural person o yung self-directed life. Siya ay isang tao na hindi pa nananampalataya sa Panginoong Yesus. Sa picture ay makikita nyo na may isang bilog. Ang nire-represent ng bilog ay ang iyong buhay. At sa loob ng bilog ay merong trono. Ang nakaupo sa trono ay yung letter S, yung self o sarili. Tapos sa labas ng bilog ay merong krus. Nasa labas ang Panginoong Yesus. Kasi nga, hindi niya tinatanggap ang Panginoong Yesus sa kanyang buhay. Tapos sa loob ng bilog ay may mga nakakalat na dots. At ang mga ito ay ang mga desisyon, plano, aksyon at iba pa na ang nagdidirect o nagpapasya ay ang sarili. Siya ang hari ng kanyang sarili. Sabi sa 1 Corinthians 2:14, but a natural man does not accept the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, and he cannot understand them because they are spiritually appraised. Grabe no, hindi mauunawaan ng isang natural person o yung taong namumuhay pa sa laman ang mga spiritual na bagay kasi nga ay wala pa sa buhay niya ang Panginoong Yesus. Nasa labas pa ng bilog ng buhay niya. Kaya anong nangyayari? Siya ang nasusunod. Now, punta tayo sa pangalawang image. Ito naman ang tinatawag na spiritual person. Siya ay Christ-directed life. Makikita natin sa loob ng bilog ay naroon na ang krus, ang Panginoong Yesus. Siya na ang nakaupo sa trono. Yung mga dots ay makikita natin na nasa ayos na dahil yun sa ang nagdidirect o nagpapasya ay ang Panginoong Yesus na nasa trono. Then, nasa ng sarili o yung S, naroon sa baba ng trono at hinahayaan ang Panginoong Yesus sa pamamagitan ng banal na Espiritu ang manguna sa kanyang mga desisyon sa buhay. Sabi sa 1 Corinthians 2:15-16, but he who is spiritual appraises all things, yet he himself is appraised by no one. But we have the mind of Christ. Wow, ito ang spiritual na tao. Ito ang nagsasabi moment by moment, araw-araw, Lord, ikaw ang magdesisyon. Ikaw ang umupo sa trono sa lahat ng magiging desisyon ko ngayong maghapon na ito. Nasa kanya ang kaisipan ng Panginoong Yesus at nauunawaan niya ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Now, punta tayo sa huling klase ng tao. Ito yung carnal person. Siya din ay self-directed. Siya ang nasusunod sa kanyang buhay. Pero ang kaibahan niya sa natural person, si Lord ay tinanggap na niya at nasa loob na ng buhay niya. Kaya lang ay siya pa rin ang nasa trono at si Lord ay sinasantabi niya. Residence ang Panginoong Yesus sa buhay niya pero hindi siya ang president. Hindi siya ang nasa trono. Kaya tingnan mo, ang mga sabog na dots ay wala na naman sa ayos. Kasi siya na naman ang nagdidesisyon at nagpaplano at umaaksyon ayon sa sariling kagustuhan. Sabi sa 1 Corinthians 3:1-3, and I, brethren, could not speak to you as to spiritual people, but as to carnal, as to babes in Christ. I fed you with milk and not with solid food. For until now, you were not able to receive it. And even now, you are still not able. For you are still carnal. For where there are envy, strife, and divisions among you.
Are you not carnal and behaving like mere men? Sabi dito ay brethren, ibig sabihin ay kapatid ito sa pananampalataya. Kaya lang, kahit tinanggap na niya ang Panginoong Yesus ay hindi pa din niya maintindihan ang mga bagay ng Diyos kasi nga siya pa din ang nasusunod at ang masakit nito ay nananatili siyang baby o immature kaya hindi makakain ng solid food. Pag sinabihan mo ng katotohanan at sinaway mo ay magagalit. Kaya tingnan mo, anong nangyayari sa buhay ng mga carnal na tao? Merong inggit, poot at dibisyon. Ang salitang carnal sa Greek ay sarkikos na ang ibig sabihin ay laman. Ibig sabihin, kung ano ang pagnanasa ng laman ay yun ang sinusunod ng isang carnal person. Kaya ang buhay niya ay puno ng pagdududa sa Diyos, pagsuway, poor prayer life, walang ganang mag-spend ng time kay Lord, walang ganang mag-Bible study, walang planong lumago, ayaw umattend ng discipleship group, masyadong critical sa ibang tao, legalistic, judgmental, palaaway, warrior, at walang pagmamahal sa Diyos at sa ibang tao. Samantalang ang buhay ng isang spiritual na tao ay ibang-iba. Dahil sa ang nakaupo sa trono ay ang Panginoong Yesus at ang sentro ng kanyang buhay ay si Kristo. Kaya ang buhay ng isang spiritual na tao ay binibigyan ng kapangyarihan ng banal na spirito. Siya ay nagbabahagi ng kaligtasan sa iba. Siya ay gumagawa ng alagad. Siya ay nagpapalago ng kanyang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pagbabasa ng Bible. Naiintindihan niya ang salita ng Diyos, nagtitiwala siya at sumusunod sa Diyos. Nararanasan niya ang pagmamahal ng Diyos at lumalago din ang kanyang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Meron siyang joy, peace, patience, kindness, faithfulness, gentleness, goodness, at self-control. Grabe! Bagamat hindi siya perpekto, ay sinisigurado niya na babangon at babangon siya pag nadapa siya at ang mauupo pa din sa trono ay ang Panginoong Yesus. Kaibigan, saan ka sa tatlo? Natural person, spiritual person, o carnal person? Dalahin ko na ikaw yung spiritual person. Kaya nga kaibigan, ang ibig sabihin ng be filled with the Holy Spirit ay siya ang nasa trono moment by moment. Maring tinatanong mo, kung nananahan na sa akin ng banal na spirito, ay bakit pa kailangan na ma-feel ako ng Holy Spirit? Kaibigan, ang feeling of the Holy Spirit ay hindi minsanang karanasan. Kung hindi ito ay tuloy-tuloy na pagpapakontrol sa banal na spirito. Totoo, nananahan na sa iyo ang banal na spirito. Pero yung pagpapakontrol sa banal na spirito ay araw-araw, moment by moment. Sabi sa Ephesians 5:18, at huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mga puspos ng espiritu. Sabi sa talata ay ang paglalasing ay kinaroroonan ng kaguluhan. Bakit nagkakaroon ng gulo? Kung may lasing, kasi ang nagkokontrol sa kanya ay ang espiritu ng alak. Ang isang tahimik na tao ay pag nalasing ay nag-iiba ang ugali. Now, sa halip na gugulin natin ang ating buhay araw-araw sa paglalasing at pagpapakontrol sa alak ay hahayaan natin na ang banal na spirito ang mag-control sa atin. Makikipag-cooperate tayo sa kanyang kalooban at direksyon nang tuloy-tuloy at hindi minsanan. Hahayaan natin siya ang masunod sa ating buhay. Siya yung nasa trono. Ang pananahan sa atin ng banal na spirito ay isang beses lang at hindi na siya aalis sa iyo. Pero ang feeling of the Spirit ay araw-araw, moment by moment. Ang ibig sabihin ay siya ang laging nakaupo sa trono. Binibigyan mo ng kalayaan ang banal na spirito na sakupin niya ang lahat ng parte ng iyong buhay. At sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan na kikilos sa iyo, ay ikaw ay magbubunga ng sagana. May nagkwento na kapatiran, sabi niya na matapos niyang linisin at imap yung kanyang floors sa kusina, ay siya namang pasok ng kanyang anak na kasama yung mga kalaro. Nagmamadali ang bata na kumuha ng gatas sa ref. Kaya lang, siya ay nadapa at tumapon ng gatas sa sahig. Dahil dito ay sumigaw yung nanay. Sabi niya sa anak, galit na galit siya, lumayas ka dito sa kitchen. Kakatapos ko lang mag-mop dito, ay dinumihan mo na ulit. Nashock yung kanyang anak. At yung mga kaibigan nito, alam mo, sabi nung nanay sa sarili, nasaan na ang banal na spirito? Nananahan siya sa akin pero hindi siya ang nasa trono. Ako pa rin ang nasusunod. At dahil dito ay nag-usap silang mag-asawa. Napagkasunduan nila na magkaroon ng throne check lagi sa lahat ng kanilang magiging desisyon. At tinuro din nila ito sa kanilang mga anak. Na-realize nila na kapag hinahayaan nila na ang mag-control ng kanilang buhay ay ang Panginoong Yesus, ay meron silang harmony at peace.
pero kung sarili ang pinapairal ay laging may gusot sa buhay. Isang araw ay yung kanilang anak ay nilutuan niya ng itlog na nakalagay sa isang toasted bread. Meron yung butas sa gitna, tapos doon niya nilagay yung itlog. Kaya lang ay ayaw itong kainin ng anak at umiiyak ito. Sabi niya, ayoko ng ganyang itlog. Then, sabi nung tatay, anak, sino ang nasa trono ngayon? Then, sumagot yung anak, sabi niya, ang devil po at ako. So, sino ang gusto mong nasa trono? Si Jesus po. So, anong gagawin mo ngayon? Alam mo, yung bata biglang nanalangin, Lord Jesus, be on the throne and help me eat my egg. Kaibigan, simulan mo mag-surrender ng kumpleto sa Diyos. Paano? Bumaba ka sa trono at sumunod ka sa lahat ng direksyon sa iyo ng banal na spirito.